Ay, 4 gigabyte yung Huwag na kayo mag-comment sa akin. pero ulitin natin to susunod, yung replay natin yan by tomorrow. Tsaka na lang po kayo magsalita pag wala na ako dito. Di ba? Ito, abangan po ninyo bukas ang ano niyan, ang replay, yung mga recaps ganun yan. So, lahat, congratulations. Ang gagaling po ninyo. Wala akong masabi. Very, very, very satisfied. Ang galing talaga. But I wish yung medyo hahaba pang ating competition, but so we're talagang sorry po to sa mga dalawang nag-giveaway. Nag-giveaway na lang sila dahil siguro para mas mapabilis na lang yung ating show dito. Anyway, wala na tayong time. Tawagin na natin si Pastor Jeff. Rejoice, libangin mo muna sila habang isineset up ko ito dahil nakalimutan kong gawin kanina. Ayan. Okay po. Ayan. Okay, join the video. Ayan, kumo-connect na tayo kay Pastor. Recording in progress. Ayan na, confirm. Recording in progress. Ready? Pastor Jeff Padre Giwag, magandang gabi po. Good evening, Brother Mon. Yes. Kamusta po, Pastor? Good evening, Ito, Pastor. pogi pa rin. Second to you. Second day. First ka, ang ganda yung ano mo yung mga vlogging mo, pinapanood namin parati. Yung, lalo yung nagmumotor ka. Hindi ako nagbablog, doon ko lang kinakarga sa YouTube yung yung mga videos para hindi ako bibili ng terabyte. Hindi ako vlogger. Sabi nga ni Pastora Maridet, nung Sunday, kumuha ka daw ng license for bike ba yun? Sa motor? Oo. Kasi, nag-enroll ako sa Harley Davidson Riding Academy. Sa awa ng Diyos, nakapasan naman. Oy, congratulations! Congratulations! Pwede na ako mag-tricycle. Harley Davidson, naka-tricycle na. Oo. Ay, naku, namimiss namin. Pasensya na, Pastor, at bigla na naman, as usual, alam mo naman, ikaw lang naiisip ko pag Monday. Sabi ko, kasi ang hirap mag-invite kay Pastor Jeff. Kasi alam kong busy kayo at Monday lang ang iyong day off. Oo nga. Kaya pasensya na, Pastor Jeff. Okay lang. Alam mo naman, panayan lock-in taping natin. Sabay-sabay yung Ay, yun na nga. Alam mo, artista no? Busy talaga. Busy. Oo. Nako. At saka, congratulations sa mga post nyo sa YouTube. Ang ganda po ng inyong mga pinopost sa YouTube. Talagang kami rin po rito sa sa Covina sumusuporta din sa inyong YouTube channel. Kaya Naku nagpapasalamat ako din sa inyo. Lalo na kahapon si Reverend Bermeo, si Pastora Meredet, ang aming speaker. guest speaker. Oo. Salamat. Napakaganda ng message niya. Kapapanood ko nga lang kagabi. At nung nag-altar call, daming lumapit. So, Wow. nakaka-bless. Saka it's a homecoming for her. Yes. Kaya, nilagay namin sa bulletin, welcome home, Reverend Bermeo. Kasi yan ang dati niyang bahay. Actually, kayong lahat. Oo. Diba? Taga dyan din kami dyan. Hanggang ngayon naman, taga dyan. Nasa rin naman. Lahat. Nazareno tayo lahat. Oo. Kaya it doesn't matter nasaan tayong lugar. Pero isa rin din yung ating church na pinupuntahan. Oo. At susunod naman, si Pastor Sani naman ang imbitahan namin. Yan ang maganda, Pastor. Andiyan siya ngayon, nanonood siya ngayon. Kaya Magandang gabi po, Pastor Sani. Next time, kayo naman dumalaw sa amin para naman ako'y makapagpahinga. sasabihin niya sigurado, sige, invite din kita doon sa amin. Palitan kayo. Palitan. Oo, walang problema yun. Suportahan lang tayo. Ay, nako. At saka si Pastora Maridet ay dating senior pastor ng Yes. La Filnas. Oo. Masaya kaming nakasama namin siya. Alam mo ba kung saan nakatira si Pastora Maridet? Saan po? Sa San Dimas pa yan. Malayo. Oo, malayo sa LA. Oo. During that time nung siya ang senior pastor diyan sa LA. Mm. Maliliit pa yung mga anak niya.
So, Mhm. umaalis sila na 7 o'clock. Maaga silang umaalis. Yan ang kasi yung mga anak niya, alam mo naman during mga maliliit pa mahaba pa mga tulog ng mga yan. Oo. Ang hirap gisingin. Kaya lagi silang nalilate Yeah. during that time. But ngayon, silang dalaw na lang ni Brother Chad. So, yung mga chikiting nila, malalaki na. So, they have all the free time na ngayon na makapagbiyahe na ngayon. Meron Yeah. yan. Ay, ako yung nakakapag-identify dahil ako yung taga Valencia. Oy, mas malayo pala, no? Yeah, malayo ang drive ko papuntang LA. Oo. So, imagine na yun. Kumbaga, twice yung hirap para magministeryo. Pero anong angal ko? Si Pablo nga, nasi shipwreck, naglalakad, nakasakay sa taxi. Diba? Tayo naman, pinagpala naman ng maayos na daan, freeway, diba? Kotse. May sasakyan naman, reliable. Pwedeng magmotor kung gusto mo. Pero malaking tipid yan, Pastor. Harley Davidson. Mura lang ang gasolina Oo. Alright, sige Pastor, nasa inyo ng mikropono. Take it away. Oo, magandang gabi. Siguro maganda i-share ko muna yung screen, no? Dali lang po Ayusin ko lang. Ayan, kasi ni-review ko siya kanina. So, ibabalik ko lang siya dun sa original niya. Okay, ayan, dali. Yun, nakikita niyo po ba, Brother Mon? Yung screen ko. Yes, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw, oo. Simbang Pinoy. Oo, mula sa aming pamilyang Pinoy dito sa LA. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig mula dito sa Amerika hanggang dyan sa ating pinakamamahal na bayan sa Pilipinas. Magandang umaga. Umaga doon o tanghali siguro. Tanghali na ngayon doon. Tanghali na. Oo. Yeah. Kami po ang Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. Kami po ay Nazarene din at Church of the Nazarene Denomination. Kung meron po kayong panahon, bisitahin niyo yung lafilnas.org. Oo, at saka yung mga YouTube videos namin about Sunday service and sermons. Nandun lang yan. Nakita ko yun, yung Harley Davidson na yun. At tuwing linggo, alas 9 ng umaga, sa lahat ng mga nakatira na malapit sa LA area, lalo na kung Pinoy ka, meron pong simbahan ng Pilipino dyan. At inaanyayahan po namin kayo. Alam mo, Brother Mon, na pag-uusapan ng kulturang Pinoy, katatapos lang, di ba, nung tawag nito, Undas. Yes. At ewan ko, natatanda mo, nung panahon ng Undas, puso ang takutan. Yes. Diba, may mga special episode na si Kabayan yan. Hindi na makakatulog yung mga bata. Yung mga white lady na preachers niya dyan. At saka nung panahon siguro natin, kung naalala mo, yung mga kahit hindi Undas, yung mga Zimatar, yung mga sa radyo. Diba? Alam mo, familiar ako din sa radyo kasi isa sa mga naging kliyente ko ang Manila Broadcasting Company. NBC. Diyan ako nag-umpisa, Pastor. Talaga? DZMB FM sa North Bay Boulevard sa Nabotas. Wow! Oo. Alam mo ba na ako meron akong dati akong training consultant at isa sa mga kliyente ko yan, yung MBC mula Love Radio, hanggang SFM, DZRH, hanggang RCT, kanila lahat yan DZMB. Lahat ng mga kumpanya nila ay nag-conduct ako ng training sa kanila. Anyway, nabanggit ko lang kasi minsan napakinggan ko yung mga programa nila. Di ba nagbo-voice over sila ng mga nakakatakot na pangyayari. So yun, pumasok lahat yun sa kulturang Pinoy. At kaya tuwing Undas, talaga naman, lalo na dati audio lang, ngayon naging audio-visual na. Yes. Diba? Technology. Hindi na kasi. May YouTube na. Diba? So napansin ko lang din na madalas na kapag youth camp, ako'y madalas na maging guest speaker sa mga youth camp. Ginaganap to pagka Lenten season. Ngayon, napapansin ko madaming pang yung sinasapian ng masamang spirito. No? So may nagtanong sa akin, no? Siguro magandang gawin natin sa gabi na to, sagutin natin yung mga common na tanong ng mga Pinoy na pwedeng, kasi tinanong sa akin. So naisip ko, siguro sagutin natin sa perspective ng Biblia. No? Una siguro ang tanong,
totoo ba na ang mga masamang spirito ay nag-exist? Are bad spirits true? Diba? O kung ikaw ay nanonood ngayon at may katabi ka, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, lumayo ka, masamang spirito. hindi, hindi yan yung ano, hindi yan yung ano, hindi, Si Ate Gayan. hindi yan yung masamang spirito yung sinasabi natin. Anyway, kung titingnan, kasi dapat ang pagbasihan natin, brother Mon, yung salita ng Diyos eh. Ang sabi sa Matthew 9:32-34, no? Tingnan natin yung Gospels, no? Sabi sa Matthew, may kunwento doon about driving out a demon. Sabi, just as they were going out, a demon-possessed man who was unable to speak was brought to him. Dinala sa Panginoon Jesucristo. When the demon had been driven out, the man who had been mute spoke and the crowds were amazed. So, sabi dito, nung may kumontra pa, sabi doon, sabi nung may nakasaksi, sabi niya, naku, wala pa akong nakitang ganyan na may gumawa sa Israel. Sabi ng Pariseo, sabi niya, naku, sino ba magda-drive out ng demon? Di yung demon din. So, kinukontra si Lord. Pero kung titingnan mo yung Book of Matthew, ang daming binanggit doon na mayroong mga sinasapian. Diba? Kung tingnan mo naman sa Book of Luke, no, sa Gospel of Mark, there was a woman, no? The woman was a Gentile. Ang tawag sa kanya ay Syro or Syrophoenician by birth, no? At she was asking, no, him to cast the demon out of her daughter. So nag-exist, no? Kasi merong ina-ask niya si Jesus na pakitanggal po yung demonyo sa katawan ng anak ko, no? Anak kong babae. Doon naman sa Gospel of Luke, binanggit naman doon sa 4:33-34, in the synagogue there was a man with an unclean demonic spirit who cried out with a loud voice, "Leave us alone," sabi niya ganun. Sabi niya, "What do you have to do with us?" Sabi niya, "Jesus of Nazareth." So kilala niya eh. Sabi niya, "Pumunta ka ba dito para sirain kami? Kilala ka namin. You are the Holy One of God." So nag-exist eh. Kung titingnan mo talaga. Kung pupunta ka naman dun sa Mark, no? Sa Book of Acts na si Luke din na nagsulat, no? Ito yung naoyo na nabilibid si Paul at saka si Silas eh. Kasi doon may isang batang babae, no? Once as we were on our way to a prayer, no? A girl, no? Meron silang batang babae na nakasalubong, isang slave girl, no? Ang sabi doon, a slave girl met us who had a spirit by which she predicted the future. Hindi ito yung tipong prophecy na biblical. Hindi. Ito yung mga tipong nasa tabi ng gilid ng Quiapo nanguhula. So, alam mo naman yon, pagka naman may bolang kristal na, may barahan na, may mga talisman na, hindi na galing sa Diyos. Di ba? Yeah. At ito, sinabi rin sa salita ng Diyos, she made a large profit for her owners by fortune telling. So, alam mo yun, kasi merong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na bukod sa Panginoon. No? Kumbaga, merong pagsapi na nagaganap. Ang tanong na sumunod, na tinanong sa akin, na curious about dito, sino yung pwedeng mag-victimize? No? Who are likely to be victims? Malamang ikaw, malamang ako. Di ba? Teka lang, pastor, Christian na ako eh. Ba't ako mabibictimize yan? Paano sasapi sa akin yung masamang espiritu? Christian na ako. No, una, kung ikaw ay hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, malamang kandidato ka. Pero kung ikaw ay Kristiyano, teka, tingnan natin. Ano ba sinabi ng salita ng Diyos kung ikaw ay papasukan ng masamang espiritu? No, tingnan natin sa 1 Corinthians 6:19. Ang sabi dito, "Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own." Alam mo, Brother Mon, kaya hindi ako naninigarilyo at saka umiinom kasi I consider my body as kumbaga, isang templo ng Holy Spirit. Dito siya nananahan para sa akin. Ano bang ibig sabihin na ang Diyos ay nananahan sa katawan natin? No? Ang linaw kasi sinabi sa 1 John na sinulat ni John the Beloved. Sabi niya, "And he that keeps his commandment abides in him, and he in him.
And hereby we know that He abides in us by the Spirit which He gave us. So sabi niya, ang nananahan sa Kanya ay nananahan din siya sa iyo. So ibig sabihin, Brother Mon, kapag ikaw ay Kristiyano, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, malinaw na nananahan siya sa iyong katawan na kinukonsider niyang temple. Siguro, imagine natin, kunyari, nagbukas tayo ng Coke, nilagay natin sa isang clear glass of water. No? Alam nyo, masarap ang soda eh. Kaya, kumbaga, lalo na pagkatapos yung kumain, napapadighay ka eh. Pero, kung may imagine mo, itong Coke na to, na punong-puno ng Coke or soda or soft drinks, ilagay mo sa tapat, no? Sa tapat ng isang flowing faucet o sa gripo, no? Gripo ng tubig. Eventually, habang pinupuno mo ng pinupuno yung clear glass of water na puno ng Coke, habang nilalagay at tinapat mo sa ilalim ng gripo, alam nyo, eventually mapupush out niyo yung Coke at magiging clear glass of water siya ulit. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Alam mo, Brother Mon, sa metaphysics may binabanggit yung law of impenetrability. O ano ba daw yun? Ang sabi impenetrability is the name given to that quality of matter whereby two bodies cannot occupy the same space at the same time. Naku, medyo malalim naman yung pastor. Medyo bang pababawi ng konti. Okay, naaalala nyo ba nung mga high school kayo, elementary, ano yung madalas tanungin sa inyo ng mga teacher nyo ng science, no? What is matter? Di ba? Yun ang madalas sa tanong eh. Alam kaagad natin sagot dyan. Matter is anything that occupies space. Eto naman, itong batas na to sa metaphysics. Sa madaling salita, kapag merong nakaupo, no, halimbawa, nandyan si Lola Sweetie, nakaupo siya dyan, hindi mo pwedeng upuan, Brother Mon, yung upuan niya. Kasi nandyan siya eh. Since ngayon, nagpapahinga siya, wala siya, walang nakaupo dyan. Pwede mo siyang upuan. Ibig sabihin, pwedeng mag-penetrate yung katawan mo sa ibabaw na upuan kasi walang nakaupo. Ang batas ng metaphysics, once na occupy na ang isang lugar, hindi mo na pwedeng i-occupy. Kasi it's a law. Parang gravity. Diba? Pag bagsak, talaga, binitawan mo, babagsak yan kasi merong law of gravity. Anong essence nito sa pinag-uusapan natin? Ganon din sa batas ng salita ng Diyos. No? Ganon din sa spiritual realm. No? Kapag nasa puso mo, nasa katawan mo, ang Panginoong Jesucristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka na pwedeng pasukin ng kahit sinong demonyo or any satanic spirit or evil spirit. No? Kasi malinaw na meron nang nag-o-occupy sa'yo. Pag pinasok ka, ang tanong doon, baka peke. Di ba? Hello, Brother Mon, nandyan ka ba? Yes, dito. Okay, akala ko sorry. Diba? Pag pinasok yung katawan, malamang peke. 'Di ba? Merong kasabihan sa Pilipinas, alam mo kaagad pag galing na Saudi. Kasi naninilaw. may ginto sa kwintas, may ginto sa singsing. Diba? Pag binabad sa suka, mag-iiba na siya ang kulay. yun na nga, 'di ba? Para daw malaman kung tunay yung ginto, ibabad mo nga sa suka yan yung salin. Ngayon, pagka hindi daw nanilaw, malamang peke yung suka. Pero either way, may isang peke. Ang tanong, sa gabi na to, pag pinasok ka ng masamang espiritu, pero kiniklaim mo na ikaw ay Christian, teka, i-check mo, baka peke kang Christian. Diba? Kaya nga, magandang self-reflection natin sa gabi na to. Are we a fake or real Christian? It doesn't, kumbaga, malalim na masyado na pinasok ka ng masamang espiritu. I mean, for the sake of argument na lang, na in a sense na itong
pang-araw-araw na dinadaanan natin sa buhay, pwedeng makaapekto na sa ating desisyon, makaapekto sa ating behavior, no? Paano natin ima-manifest ang Panginoon? Kung hindi daw nakikita ang Panginoon sa pamumuhay natin araw-araw, hindi natin siya nare-represent ng tama. Alam nyo, sa panahon ngayon, mahirap na malaman, sa totoo lang, kung ano yung fake o yung tunay, yung genuine, di ba? May commercial nga dati noon, naalala mo, brother mo, yung Seiko wallet, di ba? Yan, oo. Ang wallet na maswerte. Balat nito ay genuine. Kaya ang tawag natin sa word na genuine, mga Pinoy, genuine. Bakit basa mo dyan, genuine? Pasisihin niyo yung Seiko wallet. Yun yung kanta nila, di ba? Yun yung kinalakihan namin. Pero sa totoo lang, pag pinagtabi mo yung real at fake, minsan ang hirap na malaman. Lalo na sa mga bag ngayon, sa mga sapatos ngayon, ako, hirap na malaman. Yung isa mabibenta ng $50, yung isa mabibenta ng $100. No? Pero pag pinagtabi mo, halos parehong-pareho eh. 'Di ba? Minsan sa malayo, Adidas, paglapit mo, binasa mo, Adadis pala. 'Di ba? So, ang tanong ko sa mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood, napeki ka na ba? 'Di ba? Or bakit sa palagay mo madalas binibili ng Pinoy ang peke? Obviously, mas mura. Yes. At saka mukha naman kasing orig. O Lacoste, bili ka sa Divisoria, gaano lang, mura lang. Pag binili mo dito sa US yan, ako, mahal niyan, brother Mon. Diba? O, ang problema, pagka daw nilaban mo, kung hindi mag-shrink, mag-iba yung kulay. Dahil mukhang nilubog lang sa China ng Jobox. Jobos. Diba? Dito, mapapansin mo, brother mo, ayan, Abibas, Jollibee, McDolibee. Naku. Diba? Potatong naka-corner. Diba? Chamba juice. Yung chamba juice, naging pa-chamba-chamba na lang. In fact, meron nga sa China, brother mo, nag-selfie, isang Pilipino. Sabi niya, tingnan nyo, Joy Rolbee. Isa naman, Jollibee. Diba? So, ito talaga, garapalan to, brother mo. Kasi yung logo talaga ng Jollibee. Oo. Inaya talaga. Diba? At pinalitan lang yung pangalan ng bagya. Diba? So, hindi mo mapapansin yan. Kung ikaw ay Pinoy, bigla kang papasok. Hindi mo nang binasa yung nasa labas. Kala mo nasa Jollibee ka. Diba? So, anyway, balik tayo sa mga peking Christian. Alam niyo ba na ang mga hindi totoong mananampalataya or fake Christians, no, mahirap din malaman. Kasi in fact, wala tayo sa posisyon para pumunta sa simbahan at pagtuturo, ayan, fake yan. Ito, tuwing sa corner, tuwing linggo, fake yan. Wala kang karapatan. Kasi, ang nakakaalam lang na fake siya o hindi siya at ang Panginoon. At bago mo tingnan nga, sabi nga nila, ang dungis sa mukha ng kapwa mo, teka, manalamin ka muna. Magkaroon ka ng introspection. Check mo yung sarili mo. Diba, alam nyo, kaya mahirap makita kung fake yung Christian o hindi. Kasi fake Christians also attends church. Fake Christians also worship God. May paiyak-iyak pa rin. May tumutulo ang luha at sipon. Diba? Fake Christian also listen to sermons. Diba? And fake Christians also pray to God. What makes the difference sa isang genuine na Christian or yung genuine, di ba? Itong fake Christians, naniniwala sila sa Diyos, pero hirap silang sundin ang Diyos. Yes. It's a matter of disobedience. They have hidden sins they cannot give up. Hindi nila mabitaw-bitawan. They're living in accordance to what his or her flesh dictates. No, doon mo makikita. Kaya pag check mo yung sarili mo, ginagawa ko naman lahat ng ginagawa ng Kristiyano. Nakalagay naman sa Facebook ko, religion, Christian. Di ba? Pero, fake ba ako o real? Alam mo, ang tangi lang talaga makakasagot niyan, ikaw. Kung ikaw nanonood ka ngayon, gusto mong tanongin yung sarili mo, humarap ka sa salamin, fake ka ba? O totoo ka? At wala nang ibang makakasagot dyan. Hindi si Maring Marites, hindi si Maring Mosang, ikaw lang. Wala nang iba. Ikaw lang ang makakasagot. At ang Panginoon. Pag tinanong mo yung sarili mo sa lamin, sama mo si Lord. Lord, ano ba? Fake ba talaga ako? Diba? Ikaw lang ang nakakalam. Kasi ikaw lang nakakaalam ng mga secret sins mo eh. Ikaw lang yung mga nakakaalam ng mga foolishness of your mga secret sins.
Ikaw lang ang nakakaalam ng mga naiisip mo, sinasabi mo, at ginagawa mo ng patago. Di ba? O siguro maganda lagyan natin ng practical life application. O yung sabi nga, tip. Ano ba ang tip natin sa gabi na to sa mga nanonood sa atin? No, theory into practice. Ang ating practical life application sa pinag-uusapan natin ngayon. Alam nyo, kung babalikan natin yung sikat na verse, ang Romans 8:9. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. So malinaw, di ba? Kung wala ang Panginoon sa'yo, you don't belong to Him. Kaya basic, ang una nating gawin, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos pala nating humingi ng tawad. No? Kaya nga, kung babalikan natin yung metaphysics, yung law of impenetrability, kung nandiyan ang Panginoon, mahihirapan kang pasukin ng demonyo. 'Di ba? Yun lang. Yes, no? Ang sagot doon sa tanong kanina, pwede ba tayong pasukin? Sabi kasi natin, obviously, yung hindi mananampalataya, easy peasy yan. Kaya nga pagka youth camp, ang daming sinasapian. Kasi nga, papunta sila sa stage na makikilala nila ang Diyos, last trip muna ng demonyo. Papasok yan, di ba? Kasi nga, gusto nilang patunayan na, teka, hanap damay muna ako. No? Ngayon, ang tanong mo, ikaw, Kristyano, pwede ka bang pasukan? Yes. No? We cannot be penetrated by the evil spirit. Kasi nga, nandito na si Kristo sa puso mo. No? But, no? Let's say, hindi ka fake Christian. Kasi kung fake Christian ka, wala ka nang pinagkaiba doon sa unbeliever. Kasi nga, hindi mo rin naman pinamumuhay yung salita ng Diyos. Pero, let's say na ikaw ay totoong Kristyano, genuine, no? Genuine. No? Yes, hindi ka na pwedeng ma-penetrate dahil merong law of impenetrability. Dahil nga sinabi kanina sa Romans 8:9, nandiyan na ang Panginoon. He dwells in you, imposible kang pasukin. But, ito yung malaking but, Brother Mon. Hindi tayo pwedeng ma-penetrate ng evil spirit, but we can still be influenced by the evil spirit. Kasi namumuhay pa rin tayo dito sa mundo na to. 'Di ba? Pwede tayong impluwensyahan or tuksuhin ni Satanas. Pwede niya tayong itulak sa mga sitwasyon na maaring ikapahamak natin dahil nagpauto tayo. Di ba? Kaya nga, kung titingnan mo, kung pwedeng gawin to ni Satanas sa atin, ginawa nga yan kay Kristo sa atin pa kaya. Kung naalala nyo sa Gospel of Luke, chapter 4, verse 2, ang sabi doon, 40 araw, Brother Mon, 40 days, no? To be tempted by the devil. Every day, sa 40 araw, lagpas ang buwan niya, Brother Mon, kinukulit siya ng enemy, ni devil. At masakit dito, gutom pa siya. He ate nothing during those days. And when we're over, he was hungry after na 40 days. Obviously, 40 hours lang, mawalan ka ng tibog, magugutom ka na. So, ito yung weak point ng Panginoon na talagang gutom siya, kaya siya tinutokso ng enemy. Tinokso siya sa pride, tinokso siya sa lust of the flesh and everything, pero hindi siya nag-give up. No? Kasi, ang matindi dito, Brother Mon, yung enemy, nagsasite ng scripture. Di ba? Sige nga, gawin mo nga ng ano yan. May kapangyarihan ka, gawin mo yung bato, gawin mo ang tinapay. No? The devil can cite scripture for his purpose. Tandaan niyo yan. And in fact, the devil memorizes scripture. Tapos tayo hindi nagbabasa ng scripture. Gagamitin niya lahat yan sa atin. Kasi ginamit niya kay Kristo. Ngayon, ano ang pang-counter dyan? Ang counter-strike natin is also use the gospel, use the word of God against the devil. Sabi ng Panginoon, well, man cannot live by bread alone. Diba? Pero sa pamagitan ng salita ng Diyos, mabubuhay ka. Diba? Ginamit niya yung salita ng Diyos. Biro mo, yung salita ng Diyos, ginagamit para doon sa Diyos. Na ang sinasabi mismo ng salita ng Diyos, ang Diyos at ang salita ay isa. Alam mo, ganong kautak yung enemy. Powerless, pero matalino. Magaling manguto. Diba? The devil is a better theologian than any of us. And still, a devil. Alam yun? So, linawin lang natin, Brother Mon. Baka kasi naguguluhan yung nakikinig sa atin, nanonood.
linawin lang po natin, temptation is not a sin. Okay, nung tinetempt ni devil si Jesus, hindi siya nagsisin. Ganun din, applicable din sa atin yun, Brother Mon. Amen. Kung meron nagsisin, di ba? Meron nagtetempt sa atin, hindi naman tayo nagsisin. Kasi temptation stage pa lang yan. Halimbawa, may dumaan na magandang babae sa harapan natin, Brother Mon. Yun. Napatingin tayo, natural, mapapatingin ka. Kasi matter yan . A matter that occupies space. Sabi nga ng science, di ba? So obviously, nasa harapan mo, makikita mo. Di ba? So pwede mo ma-admire yung beauty niya, kung ano man na makikita mo, pwede mo ma-admire. But if we make the decision not to have a second look and lustfully desire Yun. the woman in our hearts, then that is giving into a sin. That is the sin. So being tempted, it's not yet a sin. But giving into a sin, when you kumbaga, consider that second look, doon na nagkasala ka na. Kaya nga may biro, Brother Mon, sa unang daan, titiga mo na daw ng matagal. Para isang kasalanan lang. Pero yun nga kasi, kahit nagawin yon ng isang mga pilosopo, di ba, ano yung motibo ng puso mo? Di ba? Teka, nasa stage pa lang ako ng temptation, ha? So, tititigan ko na ng matagal to para, hindi. Yung motibo ng puso mo, ano? Di ba? Ang ibig sabihin, you are still giving in dun sa sin. Di ba? The devil will always, kasi wala siyang kapangyarihan, magaling siya mangbulong, magaling siya magkumbinse, magaling siya maghanap ng damay. Kaya, temptation is not a sin, but giving in to the temptation, yun ang kasalanan. So, linawin lang natin yun. Diba? Pag ikaw bumigay, yun na yung kasalanan. Siguro, isa pa magandang tanong sa gabi na to, Brother Mon, when will be the attack? No? Sabihin natin, hindi naman tayo papasukin ng masamang espiritu, pero masyado tayong affected in terms of nagiging desperado tayo, ang taas ng anxiety level natin, kumbaga masyado tayong apektado sa nangyari sa mundo, punong-puno ng galit yung puso natin, punong-puno. Nasaan, kailan yung atake ng enemy? No? Malamang-lamang kapag malayo tayo sa Panginoon. Di ba? When you are, list kung kailan ka atakihin. When you are against God's will. Naalala niyo si Pedro, di ba? Alam niyo si Pedro, concern lang naman siya kay Lord. Lord, ayoko tayo masaktan. Ayoko may mangyari sa'yo. Di ba? Di ba? Balikan natin sa Matthew 16:23. Sabi doon, Jesus turned and told Peter, "Get behind me, Satan." Kasi you are a hindrance to me because you're not thinking about God's concern, but human concerns. Nandito kasi ako para para ipatupad yung will of God. Kaya wag mo akong harangan. Maganda yung intention mo pero hindi yan. No, ginagamit ka ni Satan. Kunyari maganda pero hindi. Kaya sabi niya kay Peter, get behind me, Satan, no? Wag kang magpagamit. So when you are against God's will, pag sinabi sa'yo ng Diyos, dumiretso ka, pero para mas maganda kumanan. Ayoko sa will of God, doon ka madadali. When you are full of pride, naalala niyo sa Pharaoh, diba? Ayaw niyang bitawan yung Israelites. Ang sabi niya, never. Nagpadala ng plague. Diba? Hanggang sa huling-huli, bumigay siya. Dahil lahat ng firstborn, pinatay. Dinalaw ng spirit of death. Kaya nga may Passover celebration . So lahat ng panganay patay, yung kanyang magmamana ng trono niya namatay. Yung anak niya. Yung anak niya, nirelease niya ngayon yung mga Israelites. Ngayon, nagbago yung isip niya. Ayan na naman si Satan. Sabi ni Satan, "Ay, pero papayag ka ba doon? Inasahan ka? Pahabol mo sa mga tao mo. Patayin mo. Kasi matatrap yan . Matatrap dyan sa Red Sea. O maaabutan ng tao mo yan. Papapatay mo. Wala naman pakinabang yung mga Israelites na yan . Punong-puno ng pride yung puso ni Pharaoh, Brother Mon. So, nakinig siya sa enemy. Habulin nyo. Yun, sino namatay? Diba? Pinalagpas ng Lord yung mga Israelites sa Red Sea na hinati niya. Nung sumunod yung mga Egyptians, yun, nilunod lahat. Because of pride, madaming pwedeng mamatay. Madaming leaders natin ngayon, punong-puno ng pride. Diba? Because of pride, madami nagugutom, madami namamatay. Ganun din tayo. Because of our pride, ayaw natin mag-sorry, meron tayo nasaktan,
meron tayong hindi nakaunawaan. Alam niyo, brother mo, because of pride, meron mga magkakapatid, 20 years, 30 years, hindi nag-uusap. Because of pride, merong magkakamag-anak na hindi lang nagkasundo sa hatian ng lupa, hindi nag-uusap. Because of pride. And pride will kill us. Pride will kill relationships. And pride will lead us away from God. Kagaya ng ginawa ni Pharaoh. Kailan ka atakihin uli ng demonyo? Kapag ka ikaw ay inconsistent. Kagaya ni Judas. Kung naalala niyo si Judas. Napaka-inconsistent kasi araw-araw kasama niya ang Panginoon. Kasama niyang kumakain, naglalakad, nagme-ministry, siya pa yung treasurer, malapit siya sa Panginoon. Alam mo yun, wow, grabe yung privilege niya na makapag-ministry beside Jesus. Tayo nga nagmi-ministry pero hindi naman natin katabi physically, incarnated flesh si Jesus. So napakaganda ng posisyon niya. Pero napaka-inconsistent niya. Kasi sabi niya, mahal na mahal si Jesus, sumunod siya, nagmi-ministry siya, pero anong ginawa niya? Salagang 40. ilang pilak lamang, binenta niya ang Panginoon. Diba? Napaka-inconsistent. Ngayon, kapag inconsistent kang Kristiyano, na kapag linggo, banal ka, at pagdating ng Lunes, banal na aso ka na. Diba? At pagdating ng linggo na naman, banal ka. No, 6 na araw, ginagawa mo kung ano yung ginugusto ng katawan mo. Pero pag linggo, banal ka. You're inconsistent. And that is when the devil will try to tempt you. Another thing, kailan ka ititempt ng enemy? Kapag ka ikaw ay idle or bored. David was a king then. Sabi ng Panginoon, it's a time for you to go to war. Pero ang ginawa ni David, hindi, yaman mo na yung mga general ko. Dito muna ako sa balcony ko, magpapa-relax, magpapa-red horse, at mamimintana. At titingnan ko yung naliligo. Sinsari ako, pinatawag ko, and then I committed adultery with Bathsheba. Ayun na. Ayun. O kaya nga, napaka-sellable brother mo, ng pornography sa mga taong bored. In fact, may report na tumaas ang viewership ng porn sites during pandemic because people are bored. Diba? Na-lockdown kasi. Na-lockdown. So the enemy will use that situation against you. If you are not wise and using the wisdom of God in living your daily lives, then you are for a good trap. Alam nyo, huli. No, pero marami pa eh. Pero isa sa mga nilista natin dito, the enemy will tempt you kapag ikaw ay mainggitin. Envious, kagaya ni Saul. Saul started a good king. As a good king, but then eventually he learned that David will replace him someday. No? So ginawa niya, hinabol niya si David, pinagpapuso niyang patayin. Kasi bakit? Punong-puno yung puso niya ng envy. At yun, doon, pinakamalakas ang enemy. Dahil yun ang una niyang naging kasalanan. Envy. Kaya nga siya naging kaaway dahil nainggit siya sa Panginoon. Gusto niya rin maging Panginoon. In Matthew 16:23, Jesus turned and told Peter, "Get behind me, Satan." Ibig sabihin, wag natin hayaan na pigilan ang nararapat na pinapagawa ng banal na espiritu sa buhay natin at makinig sa pita ng laman, makinig sa kung ano yung magpapasarap ng katawan natin. So, alam niyo ba sa ating pagtatapos that we are more powerful than Satan? Paano nangyari yun? Kinakatakutan nga namin yan tuwing undas. Hindi. Kasi pag binasa mo yung Biblia, ang linaw, we are more powerful than Satan. In James 4:7, it says, "Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you." Paano nangyari yun? Magsasubmit ako sa Diyos, i-resist ko yung devil, and he will flee from me. Ganun lang kasimple yung equation. No? Ang ibig sabihin na submission sa Panginoon, ilapit mo yung sarili mo sa Kanya. Humingi ka ng tawad at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang problema, brother Mon, how will the devil flee if you don't pray, if you don't attend church, if you don't read the Word, if you're not doing anything for you to be a mature Christian? Alam nyo,
siguro ang magandang huling tanong natin sa gabi na to, paano natin mariresist yung devil kung totoo man yung equation na yun? Obviously, it's true. It's the word of God. No? Simple lang. Kung familiar kayo sa basketball, meron laging sinyales ganito triangle, no? Phil Jackson sa Lakers at saka sa Bulls. Alam naman natin itong si Phil Jackson napaka-successful coach, no? At tuwing malilito yung players niya, magsasign siya ng ganun. Ibig sabihin, go for the triangle offense. Ibig sabihin, may 3 taong laging iikutan ng bola. Option to take the offense. So, para hindi malito yung tao niya. So, ganun din tayo dapat. Meron din tayong triangle offense, kagaya ni Phil Jackson. Yung coach natin, pinapaalalahanan tayo, sabi ng Panginoon, para hindi ka pasukin ng enemy, para hindi ka malito, para hindi ka matempt, para hindi ka magkasala, you need to nurture your prayer life. You need to read the Word. And do not forget, no, na makipag-fellowship sa kapwa mo Kristyano dahil doon ka lalakas. Kaya sa simbahan namin, sa simbahan natin, Brother Mon, sa La Filnas, meron doon na #Take4. Ibig sabihin, 4 na linggo ka dapat nagsisimba sa isang buwan. At hindi yun isang ang malaking achievement kasi basic yun eh. It's basic. Di ba? Parang ni-require ka ng kumpanya mo na pumasok ng 24 days sa isang buwan. Basic yun. Kumbaga hindi parang malaking achievement na sa yun. It's basic para ikaw ay lumago. Pero, wag natin kalimutan din na we need not to reinvent the wheel, no, as we submit to God. Kasi ang problema, inire-reinvent natin yung will. Anong ibig sabihin? No, may triangle offense tayo. I-reinvent natin yung prayer life. Okay, kung kailan lang ako, pwede. Diba? Kung sino lang yung Jesus na susunod sa akin, hindi yung Jesus na susundan ko. O prayer life, 20 pesos lang naman sa Quiapo yan. Pag babayaran ko na lang yung magpipray, hindi pa ako napagod. In totoo nire-reinvent natin yung will. Diba? Reading the Word, hindi ko na kailangan yan. Pachamba-chamba na lang. Kapag kailangan ko ng Word, bubuksan ko bigla yung Bible. Pagbukas ko, tuturo ko yung daliri ko. Kung ano yung maturo ng daliri ko, yun na yun. Yun na yung word for the day ko. Ang problema, pagbukas, Brother Mon, pagturo ng daliri, nabasa niya, and Judas hanged himself. Paano gagawin niya? Paano mo naman gagawin yun? At saka, yung bang nare-reinvent natin yung fellowship. Di ba? Alam natin, kagagaling lang natin sa pandemic and most of us, nasa pandemic pa rin. Na-experience pa rin natin yung worship siguro sa bahay. Okay lang yun. Pero wag ka naman, pag nag-worship, huwag ka na magluto. Huwag mo masabayan ng paglalaba. Kasi paano ka naman, paano maintindihan, paano ka nakikipagniig sa Panginoon kung isinasabay mo yung household chores mo? Di ba? Kaya kami mas ini-invite namin ang tao in person No? Yes, importante eto na yung panahon ngayon Internet age na. Pero mas iba pa rin, Brother Mon, yung sama-sama kayong sumasamba sa Panginoon. 'Di ba? Nagkakapalagayan kayo ng loob, nagkakapalakasan ng loob, nakakapag-pray kayo, no, with one another. Kaya nga, huwag natin kalimutan, do not reinvent the wheel. Huwag kayong mag-create ng Jesus ninyo. Ang Jesus ng Biblia, yun ang sundan natin. Sabi sa 1 John 4:4, you are from God, little children, and you have conquered them. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Wala nang katapat siyan. Kumbaga, ang bumangga, giba. Sabi nga, the one who is in you is greater than the one who is in the world. No, kahit na simpleng pusa ka lang, pero nasa puso mo ang Panginoon, nananahan siya sa templo ng katawan mo. Kahit na may linya ng German Shepherd at Doberman dyan, hindi ka gagalawin. Hindi ka nila magagalaw. Hindi ka nila pwedeng kantiin dahil nasa iyo ang Panginoon. Amen. Ano lang kasimple, di ba? Kaya ano bang take-out? Alam mo, Brother Man, ang Pinoy laging mahilig mag-take-out yan Meron tayong Pinoy take-out, di ba? Busog na kumain galing handaan, tapos pag uwi niya, may dala-dala pa yan, di ba? Kultura natin yan Kaya nga, pagka nga daw uuwi na, nagkakantahan na yung mga tao, balutin mo ako. Nagbabalot. So, kaya ngayon, dami natin pinag-usapan, pagbalot na natin sila na kanilang take-out. Unang-una, unang take away natin, yes, we cannot be penetrated by the evil spirit. But remember, we can still be influenced. So be very careful, no? Kailangan nasa iyo lagi ang Panginoon.
Now, temptation is not a sin. Do not worry. But giving into to the temptation is a sin. At huwag mong kalimutan, huwag ka matakot kay Satan. You are more powerful than Satan because ang Panginoon na nasa iyo is greater than who is in the world. Alright? At mong kalilimutan ang triangle offense na sinasabi sa iyo ng greatest coach there is at yan ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, nurture your prayer life. Sabi niya, let's reason out together. Sabi niya sa Isaiah, kausapin mo ako dahil sabik na sabik ako makipag-fellowship sa iyo. Read my word para ma-answer kita. Meron ka sinabi sa akin, communication yan, two-way. Para ma-answer kita, sasagutin kita sa pamagitan ng pagbabasa mo ng Biblia. Or makinig ka sa mga Bible studies, o makinig ka sa sermon, sasagutin kita. Madami akong paraan para sagutin kita. Hindi ako bingi na Diyos. At higit sa lahat, makipag-fellowship ka sa akin na iyong Panginoon at makipag-fellowship ka sa kapwa mo mga kapatid mo dahil matutulungan ka nila para mas lumakas ka. Alam niyo mga kapatid, as we end, nobody else can save you today. Need to trust Jesus. Not just dahil takot tayong pasukin ng enemy. No. Trust Jesus. Dahil ito ang pinaka-best preventive measure para pasukin ka ng enemy. Ngayon, kung in-accept mo na siya, rededicate your life. Rededicate your life today to God. No? Paano, Pastor? Well, admit you're a sinner. Be willing to turn from your sins. Na dapat 180 degrees, hindi 360. Kasi baka bumalik ka lang doon sa kasalanan. And believe that Jesus died for you, buried, and rose from the dead. No? Invite Jesus into your heart to be your Lord and Savior para occupy niya na yung puso mo. And that would be, magkikick in na ang law of impenetrability. Let us pray. Pwede ba kitang ipanalangin kung sino ka man na nanonood ngayon, nakikinig ngayon, manalangin tayo. Sabi nga ng Isaiah, let's reason out together. Kausapin natin ang Panginoon, tanggapin natin siya, at magkaroon tayo na napakagandang relasyon kasama siya. Dear God, I am a sinner. And I need forgiveness. I believe that Jesus shed His precious blood and died for my sins. And I'm willing to turn from my sins. And I now invite you, Jesus, to come into my heart as my personal Lord and Savior. In Jesus' mighty name. Amen. 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 God bless you, Brother Wow. Mon. Thank you so much, Pastor. Maraming salamat din. Oo. Hindi na pala tayo pwedeng matakot pag pupunta ng mga haunted house. Yeah, isang Yeah. alam mo Brother Mon, hindi ko pinapanood ng mga ano yun, mga horror movies yung mga anak ko habang lumalaki sila noon kasi ayoko yung fear na alam mo yun, ayoko yung fear na ayoko yung balutin yung puso nila ng fear. Kasi fear will paralyze you. Yes. Diba? Tayo pa naman mga Pinoy, yung kultura natin, ang hilig natin sa mga Makatatakutan. Oo, yung shake, rattle, and roll. Ewan ko, pang ilan na ba yon? 45 na ba? Ewan ko. Parang 80s pa lang yun, shake, rattle, and roll na yun eh. Yung Diba? Harry Potter nga, gusto ko panoodin pero tinigilan ko na. Sabi ko, wala pala magandang gagawin to sa akin. Basta something na magpa-paralyze sa'yo, i-avoid nyo. Punuin nyo na salita ng Diyos ang puso nyo at makikita nyo that the Lord will talagang puprotektahan kayo. Ayan. Alright. Nako. Let me introduce to you, Pastor Jeff, si ating kasamang Rejoice Horfilia. Kung nakikita niyo siya sa screen Opo. ngayon. Ayan. Hi, good evening. Hindi niya, nakikita ba ako ni Pastor? Oo naman. Wala si Lola Sweetie dahil na-over siya ng vitamins niya. Kaya medyo nahihilo siya ngayon. So, Yeah. si Rejoice ang ating co-pilot ngayon itong araw na ito. Oo, magandang gabi po, Sister Rejoice. Ako po ay inyong tagahanga. Napakaganda ng boses niyo. Iyan. Nako. Thank you po. Actually, Brother Man, kapapanood ko gabi-gabi ng iRadio. Minsan napapanaginipan ko na. Lagi mo sinasabi, hi, Glenda May, ang Glenda mo. Di ba? Totoo naman eh. At saka meron pa yung si Eka. Oo. Ini-invite niya mag-speak sa LA. Marami. Si Arlene din, si Arlene Sabado, di ba?
Arlene Saturday siya ngayon. Oo, ay kilala ko tong si Sister Rejoice dahil siya yung kumanta nung ano eh, 'di ba? iRadio, 'di ba? Yes, jingle Yeah. Siya po ba natin. nag-compose nun? Yes, pastor. Siya ang Aba, ang galing, compose yan. Yan. Ayan, oh. Wow. Regalo niya sa iRage yan. So, Wow, pagpalaing ka nawa. kaya lang iyakin nga lang yan. Alam mo naman yung batang yan. Matampuhin yan. Pero Grabe naman. mabait yan. Mabait yan. Super, super bait. Sinumbong pa ako. Ikaw no, joke lang. Thank you, Pastor Jeb. Maraming salamat po. Ako'y sana mauulit-ulit. Huwag kayong magsasawa. No, pasensya na minsan, short notice parate. Okay lang. Walang Thank you po, problema. Pastor Jeff. Salamat po, Sister Rejoice. At bago tayo magpaalam, gusto ko pong i-share yung kanilang YouTube channel. Kung nakikita nyo sa screen ngayon, yan po, makita nyo yan. Yung Jeff Padre Giwa. Yan. Nandiyan po yung mga activities nila, yung mga uploads nila dyan. Yung kanilang church activities. Itong paborito ko, yung bago ninyo rito, Pastor, yung naka-helmet ka ata rito. Huwag nyo nang panoorin yung mga ibang videos. Panoorin nyo na yung mga preaching, yung mga... Hindi, para kasi parang nandoon na rin kami pag nakikita namin yung mga... So, it's exciting din. Correct, So, correct. Parang, Kasi, especially mga taga-Pilipinas sa Manila, gusto din nila nakikita yung mga places dito, yung mga lugar natin dito sa LA para at least meron silang ganito pala ang nasa rin sa LA. Ganito pala ang West Covina, ganito pala ang itsura. Yan. yeah. Actually, yung purpose ko dyan is kaysa bumili ako ng terabyte, napupuno na kasi yung mga inistakan ko ng video, pinagkakarga ko sa sa YouTube. Oo. And para nakikita ng nanay ko, kasi nasa Pilipinas siya, so malayo kami. Nakikita nyo kung ano nangyayari sa church at saka sa personal na buhay, kung anong ginagawa namin. Pain lang, binibideo, wala. Alam mo, ang Pinoy, mahilig picture-picture at saka mga video-video. Wala namang, wala namang yun. Wala namang ibig sabihin. Basta maka-record lang. And then, alam mo, kasi yung mga ganun minsan yung mga pictures, katulad din namin sa iRadio. Meron din kami mga vlogging din na ginagawa, pero ibang YouTube channel na ginagawa namin yun, separate from the iRadio tsaka yung personal namin. So, para napapanood din naman nila yung ito palang itsura ng freeway, ng 605 freeway. Yeah, Yung mga different places, ito palang itsura ng Bellflower kung saan kami nakatira. So nakikita din nila and that will excite them na meron silang sana makapunta din kami diyan. Ganun na. At least from that kind of ginagawa namin, they can parang nagta-travel na rin sila dito sa libre travel na rin. All right. Thank you, Pastor Jeff. Sa susunod Maraming po ulit. salamat. Thank you, Pastor Jeff. Salamat po, Sister Rejoice. God bless you. God bless po. All right. Salamat, Brother God Mont. bless po. Get well soon, Sister Karim. See you soon. Kita-kits tayo. Thank you, Pastor Maridet, sa pagdalaw sa amin. Next time, si Pastor Sani naman. Yes. Ayun, sumagot nga siya kanina eh. Sure daw pwede. Tapos ikaw naman daw dito sa I-schedule. Huwag na siya magulat. I-schedule na siya ni Pastor Bong. Ayan na. Okay, si Pastor Ray, tatawagan na sa yan. Dahil madami na nag-request doon eh. Kasi gusto namin ba na kasi alam niyo, Brother Man madami, nakita nyo naman, halos puro bago. 90% ng tao sa LA ay bago. So, hindi nila kilala yung mga dating pastor. Gusto namin magkaroon ba ng bridge yung past at present so we can learn from the past and move on sa future para para may connection na makilala na yung mga unang naglingkod dito. Kung di naman dahil sa kanila wala naman kaming simbahan, di ba? Meron na akong monumento dyan sa loob ng church. Tinuturo ko yung nabutas na kisame doon. Diyan ako nalaglag, sabi ko. At kung meron po kayong pagkakataon, bisitahan nyo kami, Brother Mon, sa last Sunday of the month, 28, yun ang aming Thanksgiving celebration at saka Workers Appreciation Sunday. Workers Appreciation Day. I-appreciate na, di ba merong Pastors Appreciation Day? Ito, ang i-appreciate lahat ng workers, yung mga behind the scenes, mga nagbubuhat, mga nasa tech team, mga
worship team, Wow. yung mga nagluluto, Nice. yeah, may video kaming gagawin para sa kanila, papasalamatan sila, may surprise gift kami, papanalangin sila dahil kung wala sila ay hindi naman magiging successful ang Mga ministry nila, mga workers yan. iba't ibang ministries ipipresent namin at i-invite din namin yung mga attendees na, teka lang, maging worker na rin kayo. Kasi yan ang gusto ng Panginoon, di ba? Yan. Para mas lumawak pa. Oo. Magandang idea yan, ha? It will encourage, saka nagmo-motivate sila more. Pag Yeah. nakikita Ako, nila. yung mga workers namin, parang naka-drugs tuwing linggo. Talaga na. Talaga na. Hyper ba? Hyper. Pastor, Brother Mon, hindi mo uutusan ng workers namin. Yan ang pwede kong kumbaga, ipagmalaki sa Panginoon na Automatic talaga na. na. Oo, napakababait, alam yun, napaka matutulungin at alam nila yung purpose nila, ba't sila tinawag ng Diyos na mag-volunteer. Kasi lahat kami, mula senior pastor hanggang sa mga workers, lahat kami volunteers, walang salaried. We are being run. Ang simbahan namin, run by 100% volunteers. Aha. Yeah, so imagine nyo, napakabuti ng mga puso ng mga tao na to. Kaya dapat silang i-appreciate on that day. Labor of love yan. Labor of love para sa Panginoon, di ba? At saka sa December, last Sunday din ng December, Brother Man, kung available kayo, Christmas party naman ng simbahan. Ayan. Nako. Oo, may raffle. Ayan. Sige. Siyempre, malay nyo, Wow. magkatay tayo ng dalawang standby sa kanto. Ay, nako. Biro lang. Makakarating tayo dyan. Alam mo naman, pagkaganyang mga okasyon, andyan tayo. Hindi natin pinalalagpas yung okasyon dyan dahil sa Mother Church din natin din yan. Opo. Sabihin niya kay Pastor Sunny, malamang maka-receive siya ng tawag kay Pastor Bong. Ayun, narinig niya, napapanood niya. Ay, sabi niya, all the time, sabi niya. All the time. Yeah, para naman para nami-miss na kayo ng mga taga-LA, Pastor Sunny. Oo nga naman, Pastor Sunny. Ando doon yung mga dati nating mga kasamahan. So, I think it's about time na magpunta rin siya roon to para mag-preach din siya. Welcome na welcome. Kayong lahat doon, welcome na welcome kayo. We consider you as an extension of our ministry. Oh, yes. We are under one Nazarene system, one denomination. So, talaga nandito kami to support you. We would love to help. Kumbaga, yung mga taga-Pilipinas ng pastor, nagpipreach dito tumutulong sa ministeryong ito. Kami pa kaya na nandito sa LA, di ba? Yes, of course. Diba? So, hindi po pwedeng papahuli kami dyan at nakasuporta kami dyan. Basta Lunes. Pasensya na, Pastor. Talaga. Puno kasi ako Martes hanggang Linggo, puno ako I know. Pero pagka Lunes, ayan aking pahinga. So, pwede akong magturo sa iRadio para sa Panginoon. Alright. Thank you, Pastor Jeff. God bless you, Brother Mon. God bless. God bless you, Sister Rejoice. Lodi. Thank you po, Ako ng boses mo. Pastor. God bless you po. Salamat po. God bless you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Alright, Pastor Jeff Giwa po. Ayan, narinig po natin yung kanyang Record. yung kanyang na-share ngayong gabi sa atin. At talaga namang, wow. Ang ganda ng yung hindi tayo dapat matakot. Ganda. Dahil si Lord ang ating kasama. Di ba? Our body is a temple of Christ. So, bakit pa tayo matatakot? Kahit lumusob ka dyan sa sementeryo ng madaling araw o ng gabi, dun sa mga haunted house, ba't ka matatakot? Kasi itong katawan natin is a temple of Christ. Dito nananahan ang ating Panginoon. So, unless tanungin ng sarili natin, totoo ba akong Kristiyano? Am I a true Christian? Sino makakasagot niya kundi tayo lang? Kaya hindi pa kayo Kristiyano or hindi mahina ang inyong pananampalataya, it's about time na i-check ang ating sarili. Bigyan natin ng assessment ang ating sarili na, am I a true Christian? Ginagawa ko ba? Sinusunod ko ba ang sinasabi ng Panginoon? Yan ang sermon ni Pastor James last Thursday. Yung pagka gumawa ka ng mali, paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan mo. Meron ka pa rin kapatawaran.
Yes, pero pagka paulit-ulit na, meron ka ng consequence niyan. Ang masama niyan, Yes. inabutan ka ng pagsubok, sinabi ng Panginoon na you fool, today kukunin ko na ang buhay mo. Ay paano kung hindi ka nakapagsisi ng araw na 'yon? Tapos ka. Correct. Sa kangkungang kapupulutin. Ito po ang iRadio. Salamat po, Pastor Jeff. And we hope na kayo po ay na-bless sa na-share ni Pastor Jeff Padre Giwa. At kung kayo po ay na-bless, please click like and subscribe po ang ating iRadio sa YouTube channel. At gayon din po ang Cobinas for Christ. And also, SMG, Special Moment with God. Every Friday po yan, namupos na po sila ng 10 p.m. at yan po ay 10, 11, 12, 1, 2 o'clock p.m. na sila ngayon. 2 p.m. po dito. 2 p.m. Manila time na yan. So, Rejoice, meron ka bang sasabihin bago tayo magpaalam? Any announcement? Kaya wala naman po. Ayan. So, yung mga ano ba ito, yung mga gimmicks mo dyan, wala na bang tayong dyan? Wala po akong gimmicks. Dito lang po ako sa bahay. Hindi, I mean yung tawag nito, mga gigs mo, yun, gigs. Yun ang right Alin word. po? Yung mga gigs mo, wala ka bang gigs dyan? Na-invite mo Wala yung wala po tayong gigs. Dito lang po tayo sa bahay nag-aalaga ng mga anak. Yan, kung di pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe. Rejoice Horfilia. Yan naman. Rejoice, thank you so much sa pag-join mo sa akin dito sa iRadio. Salamat po sa Pag-host. pagsama na naman dito sa akin. Pagpasensyahan nyo na ang aking kakulitan at kabaliwan. Okay na okay ka nga eh. Galing mo nga mag-host eh. Second time mo na ito ha. Second time mo na ito, di ba? Yes po. Yung third time, mani-mani na sa'yo ngayon yan, di ba? Yung una, medyo Pag nininervous pumunta ka pa po eh. ako dyan, maning-mani na po. Ay! Ya mo. Kaya pag tumaas na ating subscriber at Magugulo po yung nyo, studio nyo. Ay nako, by that time siguradong iibahin ko ng studio ko, palalakihin ko na. Para magkasa na tayo rito. Bueno, thank you so much, Rejoice, and tandaan po natin, napakaiksi lang nating panahon sa mundong ito. Lagi tayong magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kahit ano pong circumstance dumarating sa ating buhay, maging masaya man, masalimot pa man ito, anumang klase ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Always thank God, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Ganun talaga, yun ang gusto ng Lord sa atin. Kaya tayo nandito sa mundong ito. Ako po si Ramon Pasco and Baboy Karim. At sa ngalan ni Ma'am She Sweetie, Karim Pascua, Rejoice Horfilia, ang inyong lingkod. God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye. Bye-bye. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat.
Mapakanta o sayaw hindi nagpapaawa, kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.